Inang! Inang! Malakas na sigaw ni Luisa sa kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Bakit ba, Luisa? Kay lakas namang manungayaw ni Re. Sagot ng kanyang lola. Inang, nalaman kong nagtatanggapan ng mga bagong katulong sa mansyon ng Giskara. Kaya masaya ako, Inang, kasi mamamasukan ako roon. Masayang masaya niyang turan. Apo, ikaw ba'y nananaginip? Alam mo namang kinakailangang nakapagtapos ng high school ang tinatanggap roon. Hindi ka nga nakapagtapos ng elementarya. Patawarin mo ako, Apo. Hindi ko na ibigay sa iyo ang pangarap ng iyong mga magulang. Malungkot na sabi ng matanda. Hay, Inang naman, sa panahon ngayon, hindi na uso ang mahina ang loob. Kaya kahit na totoo naman po yung sinasabi nyo, hindi po ako mawawalan ng loob. Sige lang ako, Inang. Nataas pa niya ang kanyang braso. Luisa, kung ganyan ka, sige, hindi na kita pipigilan. Tama namang yung ganyan, yung maging malakas ang loob mo. Siya nga pala. May iniwang singsing ang ama mong si Rolando sa akin. Isuot mo ito palagi. Tumalikod ang matanda at may hinalungkat sa isang lumang lagayan. May inilabas itong lumang lata ng biskwit at binuksan yon. May kinuhang nakabalot sa tela. Heto, Apo, isuot mo ito. Sambit ng matanda at iniabot sa kaniyang kamay. Lola, ano to? Tanong niya habang tinitingnan ng daliri habang suot ang singsing. Iyan raw ang katibayan ng isang pangakong binitawan ng isang kilalang tao. Malay mo, Apo, maalala ka ng taong yon at matulungan ka. Sabi pa ng matanda. Kahit na, Lola, hindi ko naaasahan pa ito kasi baka mamaya nakalimutan na tayo ng lalaking yun. Sabi pa niya sa Lola. Kinabukasan, lakas loob nga siyang nagtungo sa mansyon. Mahaba ang pila ng mga kababaihan na naroon upang mamasukang katulong sa pinakamalaking mansyon sa lugar nila. Ano, may napili na ba kayo? Tanong ni Fritz. Siya ang pamangkin ni Freddy na may-ari ng mansyon. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Mr. Freddy Giskara sa pamamalakad sa ilang mga negosyo nito. May sakit si Freddy, ngunit ito mismo ay tila ayaw ng gumaling. Unang naging dahilan ng pagkakasakit nito ay ang naganap na insidente sa kampo nila 10 years nang nakalipas. Hanggang sa mga panahong yun, ipinahahanap pa rin niya ang anak ng kanyang kaibigan na si Rolando San Martin. Natagpuan na nila ang dalaga at alam na niya ang hirap na pinagdaanan ng dalaga dahil sa namatay ang ama nito. Isa iyon sa kabigatang dinadala ni Freddy. Kaya sinabihan niyang gawa ng paraan para maipasok sa mansyon ng anak ng kaibigan niya upang makilala pa niya ito ng lubusan. Malayo pa lang ay namataan na ni Fritz ang naiibang ganda ni Luisa na nooy kilala na niya dahil siyang humanap sa dalagang ito. Ngunit hindi niya alam ang pangyayaring yon. Pwede bang umalis ka na lang? Kasi hindi pwede ritong walang pinag-aralan. Hindi ka nga nakapag-elementarya eh. Ano tong nakalagay sa biodata mo? Take note, biodata pa rin ang gamit mo. Sabi ng isa ring aplikante na mag-a-apply sa mansyon. Problema mo, kasambahay lang naman ang a-applyan ko. Kailangan pa ba ng mga ibang papel? Tsaka wala kang pakialam sa buhay ko kung gusto kong mag-apply. Paglilinis ang trabaho na gagawin. Hindi naman pa upo-upo at haharap sa computer. Kaya kong magtrabaho ng ganon. Pwera na lang kung ibang posisyon pa lang hiring, di ba? Nakataas ang kilay ni Luisa habang nakapamewang pa sa kaharap na aplikante. Natawa si Fritz sa tapang na pinakita niya sa isang aplikante. Kaya excited siyang interviewin ng dalaga upang makilala ng lubusan. Alam nitong ito nang magpapabago sa takbo ng buhay ng tiyuhin. Okay girls, bago pa kayo magsabong na parang mga manok, umupo na kayong lahat dyan at ako nang mag-asikaso sa inyo. Sambit ni Fritz na bahagyang ngumiti sa kanya. Irap naman ang itinumbas niya sa binata. Naiiling na lang nangumiti ang binata. At aminado naman siya na starstruck siya sa malaginto nitong mga ngipin. At nang ngitian silang lahat, ay lumitaw ang dimple nito. Ay, ang gwapo ni Sir!
Naibulong sa kanya ni Tanya, isa ring aplikante. Nakita niyang isa-isang binubuklat nito ang mga papel na hawak nito. Nakita niya na parang pinili lang nito ang mga natipuhan. Okay, ang tatawagin kong pangalan, proceed na sa loob at magsisimula ng orientation ngayon. Tapos bukas ay magsisimula ng magtrabaho. Ang gusto ko, simula alas 8 ng umaga narito na kayo. 5 maids lang ang kukunin namin para sa mga bakanting posisyon. Ang mga bakanting posisyon ay ang tagalinis ng grahe, tagapag-alaga ng uncle kong naka-wheelchair pero hindi naman siya totally alagain. Need lang kasi niya ng assistant kasi nakabakasyon yung PA niya. Siya naman ay nakikinig lang sa mga sinasabi nito. Luisa San Martin. Ilang ulit na palang tinatawag ni Fritz ang pangalan niya. Ngunit hindi niya ito naririnig. Luisa. Napitlag pa siya nang mabingis siya dahil sa pagtawag sa kanya ni Fritz sa mismong tapat ng tenga niya. Ano ba? Bakit ka ba naninigaw sa tenga? Pagalit niyang natabig ang mukha nito dahil sa gulat niya nang sigawan siya nito. Aray! Nasabi ni Fritz nang tamaan ng mukha nito ng palad niya. Sorry po. Sorry po sir. Hindi ko po sinasadya. Napapayuko niyang paghingi ng tawad sa binata. Alam mo miss, mas pinili kita kasi naisip ko na kailangan kitang bigyan ng chance. Kaso lang, mukhang nagkamali ako. Napapahalukip-kip na tura ni Fritz. Sorry po sir, hindi po talaga kayo nagkamali. Hindi na po talaga ito mauulit pa. Nakayuko pa rin niyang paghingi ng tawad. Okay, all of you, proceed to the kitchen, kay Manang Marta. Siya yung in charge sa inyo. Sabi nito sa ibang mga kasamahan niyang nakapasa. Luisa, saan ka naman pupunta? Nakataas ang isang kilay ni Mr. Fritz habang nakapamulsa ang isang kamay. Sasama na po ako sa kanila. Nauutal niyang sagot. Sinabi ko bang sumama ka sa kanila? Ako ang mag-o-orient sa'yo kasi si Uncle Freddy ang aalagaan mo. But don't worry, it's for the meantime lang, habang wala si Miss Laila. Yung tunay na PA, kagaya ng sinabi ko kanina. Pero mukhang hindi ka naman nakinig. Sabi pa ng binata. Oh, okay po sir. Sabi pa niya na mas pinadeterminado niya ang kanyang muka. Okay, kung ako sa'yo, magiging attentive ako kasi may kasungitan si Uncle. Kapag palagi kang wala sa sarili mo, baka palagi kang mapagalitan. Sabi pa ni Fritz. By the way, I'm Fritz. Sabi nito sa kanya, sabay lahad ng isang palad. Ngunit nahiya naman siyang tanggapin yon, lalo na nang makita niyang may ilang kasambahayang dumaan sa harapan nila. Nakatingin siya sa mga ito, at sa isang banda, tila nainggit siya sa mga ito dahil sa tingin niya ay mas madali ang magiging trabaho ng mga nakasabay. Sir Fritz, mawalang galang na lang ho. Pwede po bang iba na lang ang i-assign doon po sa uncle niyong masungit? Kasi po hindi po ako magaling magbasa at yung sulat ko naman po ay parang kinalaykay ng manok. Napapakamot pa siya sa gilid ng kanyang sentido habang sinasabi ang mga yon. Natawa naman si Fritz sa kanya. Grabe ha, you're so honest. Okay lang yon. Hindi ka naman sasabihan ni uncle na magbasa ng books at hindi ka naman niya pagsusulatin ng tula. Sabi nito sa kanya, sabay lumakad na. Siya naman, napapasunod na lang na lumakad sa binata. Huminto sila sa isang malaking pintuan. Ito nga palang library. Palagi rito si Uncle, kaya matuto ka nang bumasa kasi napakaraming libro dito. Sabi pa ni Fritz. Uncle, she's Luisa San Martin. Siya ang bago mong PA for the meantime habang wala si Laila. Sabi ni Fritz sa lalaking nakatalikod sa kanila at sa malaking bintana nakaharap. San Martin? Ulit nito sa kaniyang apelyido. Opo, ako po si Luisa San Martin. Ako po ang bago niyong alalay. Sabi niya na lumapit pa ng bahagya sa kinauupuan ng lalaking nakatalikod pa rin. Magsimula ka na ngayon. Mahinang sabi ng lalaki. Pwede ka na bang magsimula ngayon? Tanong ni Fritz. Ho?
Pwede naman po. Kaya lang hindi pa po alam ng inang ko. Kung papayag po kayo, ihatid niyo lang po ako at kukunin ko lang din po ang mga ilang gamit ko. Itinaas ng lalaki ang kamay nito tanda ng pagpayag. Fritz, samahan mo siya, sabi ni Freddy. Kumilos naman agad ang binata at nagulat pa siya ng akbayan siya nito, sabay kindat. Ano yun? Natanong niya sa kanyang sarili habang natatangay nito sa paglalakad. Kinabukasan, nagsimula na siya ng kanyang trabaho. Nakita niyang iba na kadarating lang, samantalang siya ay naroon na sa library ng umagang yon. Sir Freddy, narito na po ang almusal niyo. Maya-maya po ay iinumin niyo na rin ang gamot po ninyo para gumaling na po kayo. Sabi niya habang pilit na tinitingnan ang mukha ng nakayukong amo. Napansin niyang gwapo rin ito. Kaya lang, nagiging matured ang mukha dahil palaging salubong ang kilay kahit na nagbabasa lang naman ng libro. Luisa, anong pangalan ng tatay mo? Tanong ni Freddy dahil sinisiguro nito kung siya ba ang babaeng hinahanap nila. Rolando San Martin po. Bakit po, sir? Tanong niya. Wala naman. Naitanong ko lang. Sagot nito. Nakadama ng lungkot ang binata. Nakita niya kasing napakabata pa pala nito. Ilang taon ka na nga pala? Habol nitong muling naitanong. Ako po, 20 anyos na po ako. Masiglang sagot ni Luisa. Kayo po, sir. Wala sa loob na naitanong na rin niya. Ako, malapit na akong mag-40. Sabi ni Freddy na hindi tumitingin sa kanya. Anong trabaho mo dati, sir? Hindi niya alam kung bakit naitanong niya yon. Hindi ito sumagot, ngunit nakita niya ang larawan nitong nakadisplay doon sa table na nakadamit ng uniforme ng sundalo. Alam mo po ba, sir, na dati ring sundalo ang papa ko sa ibang bansa, katulad mo. Pero isang araw, dumating na lang ang bangkay niya. Namatay pala siya sa isang labanan. Lumungkot niyang kwento. Pero okay lang yun, sir. Basta palaging sinasabi ng inang ko, tuloy lang ang buhay. Bigla siyang sumigla habang sinasabi ang mga salitang yon. Luisa, madaldal ka pala. Nasabi ni Freddy. Oho. Alam niyo po kasi sabi ng inang ko, pinakain raw niya ako ng puwet ng baboy, kaya ganito katabi lang dila ko. Inosenteng paliwanag pa ni Luisa na siyang naging dahilan ng malakas na pagtawa ni Freddy. Tinapunan pa siya ng tingin ng binata at minsan pang tumawang muli. Napapakamot naman siya kasi natatawa sa kanya ang binata kahit na seryoso naman siyang nagkukwento. Sir, alanganin niyang banggit. Bakit, Luisa? Sige, ituloy mo ang sasabihin mo. Sagot ng binatang lumpo na nooy nagigiliw sa kanya. Hindi ho ba kayo nadidiliman at naboboring sa lugar na to? Tanong niyang muli. Bakit naman? Kasi ho, puro aklat ang nakapaligid sa inyo at itong lamesang antik na panahon pa po yata ng Hapon, maging ang mga kurtina na kay tataas. Mabuti siguro kung lalabas po tayo kahit na doon lang sa hardin. Sabi niya. Ayoko nang nasisinaga ng araw. Masaya na ako rito sa library. Ikaw lang alalay na nag-isip na palabasin ako. Seryosong sagot ni Freddy. Si Luisa naman ay seryosong napatitig sa lalaki. Yung titig na walang takot kundi awa ang nakikita niya sa matandang binata. Bumuntong hininga si Luisa. Sige na nga po, maiwan ko na po kayo. Kung ayaw niyo pong umalis dito sa lungga niyo, ako na lang po. Okay lang po ba? Natanong na naman ng dalaga. Tiningnan muna niya si Freddy bago ito sumagot. Sige, maaari ka nang lumabas. Naisip ni Freddy na malayo talaga sa inaakala niyang anak ng dati niyang kaibigan. Imposibleng mapaibig ako ng isang batang paslit. Bulong ng isipan ni Freddy habang nakatanaw sa dalagang umaalis. Si Luisa naman ay umiiling habang naglalakad palabas ng hardin.
Bumubulong-bulong pa siya nang nakasalubong niya si Fritz. "Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan?" Tanong nito habang nakapamulsa pa. Wala lang Sir Fritz. Yung tiyuhin mo po kasi. Inaaya kong mamasyal sa hardin. Kaso ayaw. Ano bang meron dun sa lungga niya at hindi niya maiwanan? Nakakunot-noo pa niyang tanong sa binata. Malakas na natawa si Fritz. Sabay napitik ang noo niya ng mahina. "Ano ka ba? Lungga talaga? Ginawa mong daga si Uncle. Hayaan mo, kasi nasanay siya sa lugar na yun." Sabi ni Fritz. "Kaya siguro hindi gumagaling si Sir kasi palagi siyang naroon." Katuwiran niyang muli. "Okay, dahil mapilit ka, let's make a deal. Kapag napalabas mo si Uncle sa sinasabi mong lungga niya, may bonus ka sa akin, 15,000. Nakangising hamon ni Fritz sa kanya. "Weh, di nga. Baka naman drawing lang yan. Hindi naman pala totoo. Baka prank lang." Nasabi niya habang nakangiting nakikipag-usap sa binata. Isang datihang kasambahay ang nakakita sa kanilang pag-uusap. Nakadama at isinumbong si Luisa sa kanilang mayordoma. "Nako, Manang Marta, mukhang dumadamove si Luisa. Kabago-bago yung dalawang amo na natin ang tinatarget. Nakita ko kausap si Sir Fritz at pagkatamis-tamis ng mga ngitian nila." Sumbong ni Maria kay Manang Marta. Nang lumabas si Manang Marta, ay nakita nga nito ang masayang usapan nila ni Fritz. "Luisa!" Malakas na tawag nito. "Nako sir, sige na, baka hinahanap na ako ni Sir Freddy." Sabi niya sabay talikod at nilapitan naman ang matandang mayordoma. "Bakit palagi mong kausap si Sir Fritz? May iniuutos ba siya sa'yo?" Tanong ng matanda. "Po, wala naman po. Kasi po binati lang ako ni Sir Fritz kaya naman binati ko lang din po." Sagot niya. Labis namang nagtaka ang matanda. Dahil kilala nilang hindi pala kibo ang binatang si Fritz. "Ako nga Luisa, tigilan mo. Hindi pala kibo si Sir Fritz. Lalo na sa mga katulong na katulad natin. Bakit ka naman niya kakausapin?" Nakapamewang pa si Manang Marta. "Manang Marta, ako talagang kumausap sa kanya. Huwag mo nang pagalitan." Sambit bigla ni Fritz na nasa kanilang likuran pala. Ano po sir? Kayo po talagang kumausap sa kanya?" Nauutal na tanong ng matanda sa binatang amo. "Sabi ko naman po sa inyo Manang Marta." Nasabi pa niya. Matalim na titig na lang ang tinanggap niya mula sa mayordoma. "Siya nga pala Luisa, hinahanap ka na ni Uncle." Nakangiti na namang sabi ni Fritz para lang iligtas siya sa panenermo ng mayordoma. Lumakad siya ng mabilis at nang nasa pasilyo na siya, nagulat siya nang marinig ang boses ni Fritz. "Ano, nasabon ka ba?" "Ay bayawak!" Kamuntik na niyang maisigaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Ikaw na naman Sir Fritz, bakit ganun palagi ka nalang nalitaw sa kung saan-saan? Para kang multo." Nabulalas niya. "Malaki ang mansyon at maraming pasikot-sikot dito. Kaya naman, madalas tayong magpang-abot. Hindi mo kasi alam ang mga daanan. Nalilito ka pa rin ba?" Natatawa naman sa kanya si Fritz. "Hindi Ako? Malilito? Hindi hata. Alam na alam ko kung saan ang papuntang library." Pagyayabang pa niya. Pero ang hindi niya alam ni Fritz na maglilimang minuto na siyang paikot-ikot sa mga pasilyo. Pero hindi niya makita ang daan patungong aklatan. Okay sige. Mauna na ako. Kasi pupunta ako kay Uncle." Pakunwaring sabi ni Fritz. "Talaga sir? Sige, sabay na tayo. Baka kasi naiinip ka sa paglalakad. Ang laki po kasi ng mansyon. Parang singlaki ng ospital. Ang daming mga silid at mga palapag." Nasabi niya. Palihim na lang nangiti ang ginawa ni Fritz upang hindi siya mapahiya. Umabot ng 1 linggo bago niya lubusang nakabisado ang buong pasikot-sikot ng mansyon. Umaga, tanghali at hapunan niya kung dalhan ng pagkain si Freddy. "Sir, hapunan niyo na po at inom na po kayo ng gamot." Sabi na naman niya sa amo na subsob na naman sa mga babasahing nasa harapan nito
at nakapatong sa ibabaw ng table. Sige, pakilapag na lang dyan, Luisa. Sabi lang nito. Si Luisa naman ay napatingin sa lumang orasan na naroon. Sir, mag-aalas 7 na po ng gabi. Kailangan mo nang kumain kasi lalampas ka na ng pag-inom mo ng gamot. Sabi pa niya. Tumingin muna ito sa kanya bago tumigil sa ginagawa. Okay, kakain na ako. Sabi nito. Wala naman siyang problema sa amo, maliban sa hindi niya ito mapalabas ng silid na yon. Sir, bukas, tiyak na maganda ang panahon. Lalabas po tayo ha, kahit na ako nang magtulak sa inyo. Sabi pa niya. Hindi na, wala akong ganang lumabas. Ayokong may nakakakita sa akin. Sabi nito. Ibig mo bang sabihin, wala pang kahit na sinong kasambahay ang nakakakita sa'yo? Tanong niya at medyo namangha. Oo, liban sa'yo at kay Manang Marta. Sagot ni Freddy. Habang tumatagal ay patuloy siyang nakaramdam ng awa at pagkabagot sa amo niya. Alam niyang hindi sapat na umiinom lang ito ng gamot. Kailangan ito ng sikat ng araw at ehersisyo. Ngunit kahit paano, maraming naituturo si Freddy sa kanya, tulad ng pagbabasa at pagsusulat. Kaya habang naroon siya ay para na rin siyang nag-aaral at ang binatang amo na si Freddy ang naging guru sa kanya. Kaya lang, dahil nga sa likas na sa kanyang maging masigla at masayahin, nababagot siya sa araw-araw na pamumuhay ni Freddy. Hay, si Sir, parang palaging ang dilim ng mundo niya. Walang kakulay-kulay. Nasasabi ni Luisa sa sarili habang pinagmamasdan lang ang binatang amo mula sa pintuan. Lumipas na nga ang 3 buwan niya sa mansyon ng mga Giscara at malapit na siyang mabagot. Si Freddy kasi na amo niya ay hindi niya pa rin mahikayat na lumabas ng aklatan. Sir Freddy, maganda po ang sikat ng araw sa labas, lalo na ngayong umaga. Alam niyo po bang maganda sa balat ang sikat ng araw, lalo na sa umaga? Masigla niyang nasabi. Luisa, sa mga sanggulang yon, ako ay matanda na. Paano pang tatalab sa akin ang sinasabi mo? Tanong ni Freddy na hindi tinitingnan ang mukha niya. Tanging sa aklat na hawak lang nito, ito nakatuon. Naiinis niyang hinablot ang libro. Ano ba naman po kayo, sir? Ako pong nababagot lalo na kung tinitingnan ko kayo. Paano po kayo lalakas at makakalakad man lang kung ayaw niyong tumayo para lumabas? Sabi po nila, hindi naman daw po kayo lumpo, pero ayaw niyong lumakad. Kahit nakaupo ka na sa digulong, ayaw mo pa rin iikot ang gulong na yan. Baka may kalawang na rin yan. Sabi pa niya sa amo na tila naninermon. Wait, Luisa, are you serious? Sinesermonan mo ba ako? Napakunot ang noo ni Freddy na napatitig sa kanya. Bahagya lang siyang natahimik at napabuntong hininga. Sir, hindi naman po sa ganon. Kaso lang po, sa totoo lang. Natitigilan na niyang sagot sa matandang binata. And? Napapatanga na nag-aantay pa si Freddy sa mga sasabihin niya. Ngunit hindi muna siya kumibo. Alam mo, Luisa, hindi porke mabait ako sa'yo, ay may karapatan ka ng pagsabihan ako at utusan sa mga bagay na gusto ko at ayaw ko. Sabi ni Freddy sa mahinahong boses. Naiiling naman si Luisa. Lumarawan sa mukha niyang hindi pagsang-ayon sa mga narinig niyang salita buhat sa binatang amo. Alam mo sir, mawalang galang na po talaga. Kayo na pong bahala kung anong masasabi niyo sa akin. Sabihin mo ng pakialamera akong katulong o alalay. Kaya lang, hindi ko na po talaga matatagalan. Sasabihin ko po kay Sir Fritz, I resign. Mataimtim niyang bigkas. Nakadikit pa ang itaas at ilalim na labi niya para ipakita na determinado siya sa kaniyang sinabi. What? Luisa, wait a minute. Pigil nito sa kanya. Napatigil siya sa paglalakad at napalingon sa binatang amo. Are you aware to the rules of being boss and the maid? I am your boss and you're my maid. So why did you do that to me? You must know your boundaries. Dugtong pa ni Freddy. Boundaries. Inis niyang naulit ng pabulong
ang huling salitang narinig. Bumubulong-bulong ka ba? Nakakunot na naman ang noo ni Freddy na tumitig sa kanya. Kasi, hindi ko alam yung boundaries na yan. Ang alam ko lang sir, mas okay pang maging tindera na lang ako sa palengke. Kasi yung isda, kapag kinausap mo, pumipitik-pitik. Yung karne ng baboy at baka, kapag tinaga ng matadero, tumatalsik ang mga dugo. Yung gulay kapag winisikan mo ng tubig, nagkikintaban. Kayo po, kahit anong gawin ko yata rito, wala kayong reaksyon. Napahalukip-kip pa siya at sumimangot na talaga. Luisa! Nasabi na lang ni Freddy na tila ba nakadama na siya ng galit at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang naglabas siya ng kakaibang enerhiya. Alam mo sir, ang pagiging matanda, nasa isipan lang yan. Marami akong kakilala na nasa 40 anyos na rin pero malalakas pa sila at mukha pang matini idol. Pero kayo, malapit pa lang sa 40 pero mukha na kayong 50 anyos. Paano pa po kayo magkaka-love life niyan? Nako, bahala ka na nga sir. Pabalikin mo na yung PA mo. I resigned na talaga. Padabog siyang tuluyang lumakad palabas ng silid at pabagsak pang isinara ang pintuan. Napapikit si Freddy nang marinig ang malakas na kalabog ng dahon ng pintuan ng kanyang silid na kinaroroonan. Kakaiba talagang babaeng anak mo, Rolando. Nasabi ni Freddy sa isipan. Samantala, naglalakad si Luisa sa pasilyo at mainit ang ulo niya. Kaya todo ng pagsisimangot niya. Hindi niya napansin si Fritz na nakasunod lang sa kanya. Oh, Ale, bakit nakasimangot ka? Nag-away na naman ba kayo ng alaga mo? Tanong ni Fritz na nakangisi pa. Ayoko na, I resigned. Bulalas niyang bigla. Ano? Gulat na natanong ni Fritz. Magtatatlong buwan ka pa lang dito ah. Dugtong pa nito. Ayoko na. Babalik na lang ako sa palengke at tutulong na magtinda sa lola ko. Nasabi niya. Bakit? Ano bang problema? Hindi ko alam ang boundaries ko. Mag-aaway lang kami palagi ni Sir Freddy. Ang tigas ng ulo niya eh. Tsaka di ba dapat nurse ang magpapainom sa kanya ng gamot? Hindi naman ako nurse, pero nagmamalasakit lang ako. Gusto ko lang gumaling si Sir pero ayaw niya. Kaya suko na ako. Hindi para sa akin ang mag-alaga ng may sakit. Sabi pa niya na tila naiiyak. Ang totoo ay sobra lang niyang kinaawaan si Freddy. Natatakot siyang dumating ang oras na ang awa niya ay maging pag-ibig. Napapakamot sa batok si Fritz. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga oras na yon para mabago ang desisyon ng dalaga. Luisa, wait lang. Mag-uusap muna kami ni Uncle. Alam mo naman ang ugali nun. Hirap yung makisama sa isang tao. Ayaw niya ng pabago-bagong alalay o taga-alaga. Alam mo Fritz, kung tutuusin, para na akong nurse niya. Dapat kung pasyente siya, ako ang masusunod. Kaso maid lang naman ako at hindi ko alam ang boundaries ko. Sabi pa niya. Nang oras ding yun ay pinuntahan ni Fritz ang tiyuhin para alamin ang mga nangyayari sa kanilang dalawa. Uncle, ano bang nangyayari? You told me na hanapin ko si Luisa because you want to protect her. Kasi siya ang anak ng kaibigan mo na nagligtas ng buhay mo. Ano to? Aalis siya at mawawala sa poder mo. Gusto mo ba yun? Tanong ni Fritz. May naisip ako Fritz. Try to seduce her para mapaibig mo and marry her. Yun na lang ang isang paraan ko para makabawi kay Rolando. Sabi niya sabay pinaikot ang gulong ng wheelchair. Uncle, hindi naman yan ang pinangako mo sa kaibigan mo. Pangako mo, pakakasalan mo at aalagaan ang anak niya. Paalala ni Fritz. Fritz, look at her. She's so young. Hindi kami pwede. Hindi ko akalaing doble ng edad ko ang anak ni Rolando na pinangako niya sa akin. Anong malay ko? Giit niya sa pamangkin. Hindi mo ba siya gusto? Luisa is a very nice person. Mabait siya at mapagmalasakit. Kaya kanya inaalala kasi nagmamalasakit siya sa'yo at gusto niyang gumaling ka. Sabi pa ng binata. Napabuga ng hangin si Freddy. Maging siya, hindi makapaniwala sa binitaywan niyang pangako sa kaibigan. Hindi niya alam na 20 anyos lang pala ang anak ni Rolando. Noong ipinagkasundo nito sa kaniyang anak ay halos 10 taong gulang lang.
Hindi man lang naisip ni Rolando na napakabata pa ng anak nito. Do you like her? Ganti niyang tanong kay Fritz. Uncle, that's not an issue. Ang issue ikaw. Ikaw yung nangako. Tapos ikaw rin yung dapat tumupad niyan. Hindi ako. Kahit gusto ko siya. Pero kung ikaw yung mahal niya, wala akong magagawa. Sabi pa ni Fritz. Paano mo naman nasabi? Dahil nakita ko sa mga mata niya. Nang sabihin niya yung boundaries. Para siyang naalarma. Tingin mo lang naman sa kanya ay maid at amo ka niya. Pero I think may something na doon. Baka kaya nakakaisip na mag-resign. Paliwanag ni Fritz. Fritz, the only way na matupad ko ang pangako ko, sa pamamagitan mo na lang please. Ganon din naman yun. She will become under my umbrella. Ikaw, kayo. Sabi pa ni Freddy. I don't know, Uncle. Pero ayokong pasukin ng magulong bagay na yan. Baka mamaya mapasubo ako. Paano kung ma-fall ako? Tapos ikaw palang gusto. Ako naman ang iiyak. Sabi ni Fritz. Huling salitang nasabi ni Fritz bago ito bumalik sa dalaga. Hey, little girl. Ano nang desisyon mo? Can you stay for me? Seryosong tanong ni Fritz sa kanya. Ano ba yan? Bakit ba ang hilig niyang mag-Ingles? Pero sige, carry lang. Sabi niya habang inaayos ang mga damit. Hindi niya nilingon si Fritz. Ang sabi ko, pwede ka bang magstay para sa akin? Tanong ni Fritz, at inaalam nito ang antas ng damdamin niya para sa kanila. Napakamot na umuna siya at sabay taas ng isang kilay. Alam mo, Sir Fritz, kung ikaw dahilan ng pagalis ko, ikaw rin ang dahilan ko para manatili sa mansyong to. Kaso hindi naman si Sir Freddy, kasi ayoko nang makita siyang miserable. Sabi pa ni Luisa. Ano bang problema mo kay Uncle? Tanong ni Fritz. Boring siya. Ayoko sa mga taong boring. Nakakaawa kasi. Ayoko nang may kinakaawaan akong tao na hindi naman dapat. Sabi niya. Then why? Naawa ka? Di wag kang maawa. Sabi nito. But you need to stay. Sir Fritz, ayokong maawa sa taong hindi dapat kaawaan. Kaya nga aalis na ako. Kasi nakakaawa si Sir Freddy. Alam mo kung bakit? Ginawa niyang miserable ang buhay niya. Alam mo, sabi nila, may nagligtas ng buhay ni Sir. Pero sana hindi nilang binuwis ng taong yun ang buhay niya para kay Sir. Kasi, useless naman. Buhay pa siya. Pero pinapatay na niya ang sarili niya. Di ba nakakaawa siya? Sarkastikong tanong niya kay Fritz. Napanganga na lang si Fritz at si Freddy na nooy naroon lang pala sa labas ng silid niya. Halos magtangis ang bagang ni Freddy sa mga narinig. Hindi niya akalaing sa mismong bibig ng anak ng taong nagligtas ng buhay niya, maririnig ang mga salitang yon. Nang lumabas ng silid niya si Fritz, kasunod siya. Nakita nila si Freddy na nakatitig lang sa kanila. Halos hindi maipinta ang muka. Ihatid mo siya, Fritz. Mahinang utos ni Freddy sa pamangkin. Sabay pihit ng upo ang digulong. Maraming salamat, Sir Freddy. Sana po, dumating yung time na maisip mong may halaga rin ang buhay ng taong nagligtas sa'yo. Sabi pa niya, sabay lakad ng paalis sa likuran ni Freddy. Pero hindi niya alam na bawat paghakbang ng mga paa niya ay siya namang bawat pagpatak ng mga luha niya. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Fritz. Naiiling na lang na lumakad ang binata sa likuran niya. Halos 1 linggo na siyang nakabalik sa bahay nila ng lola niya. Ngunit siya, parang tumigil ng matagal ang buhay niya. Wala siyang ginawa kundi ang umiyak at isipin si Freddy gabi-gabi. Luisa, aba, ano bang nangyayari sa'yo? Simula nang makauwi ka rito, parang yung kaluluwa mo ay naiwan sa mansyon ng mga giskara. Ano nang nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong ng kaniyang lola. Wala lang to, inang. Pilit niyang pinasigla ang sariling boses. Nako, kilala kita, iha. Alam kong may dinaramdam ka. Inapi ka ba nila? Nilait ka ba dahil wala kang pinag-aralan? Tanong ng lola niya habang pabagsak na hinihiwa ang sibuyas. Naiyak tuloy siya at naging dahilan ng sibuyas. Inang naman, yung sibuyas ay nakakahilam po ng mata. Walang ganun, inang. Papayag ba ang apo niyo na apihin? Luisa! Ay bakla ka!
Kailan ka pa nakabalik? Tanong ni Lotlot, ang matalik niyang kaibigan. Ay naku, 1 linggo na din ang babaeng yan, Lotlot. 1 linggong nagtututulog. Sabat ng lola niya. May naaamoy ako, may hindi sinasabi. Pabaklang salita ni Lotlot. Nako, sige na, doon na kayo sa kwarto niya mag-usap kasi naaabala ang pagluluto ko. Utos na lang ng matanda. Nang nasa silid na niya sila, hindi na niya napigilan ng mapahagulhol sa kandungan ng kaibigan. Oh, Luisa, sabi ko na. Sabay himas nito sa mahabang buhok niya. Walang dulot na magandang pag-a-apply mo sa lugar na yon. Ayan, at umiiyak ka. Nako ha, Beshi, love life na ba yan? Hindi ko alam, Beshi. Bakit ganon? Umalis lang ako. Parang kalahati ng buhay kong naiwan sa lugar na yon. Sabi pa niya. Bakit? Sino ba? Hindi ko siya pwedeng mahalin, Beshi. Bukod sa mayaman siya, malaki ang tanda niya sa akin. 20 years. Sabi niya na tuloy na namang napaiyak. Nako, naloko na. Pero love age doesn't matter naman, di ba? Nasabi ni Lotlot. Sa parte namin, walang ganun. Isa pa, hindi naman kami mutual. Sabi niya. Maya-maya ay tinatawag na naman siya ng kaniyang lola. Luisa, bumaba ka at may bisita ka. Sigaw ng lola niya. Nagkatinginan pa silang magkaibigan. Nang makababa sila, nakita niya si Fritz. Hindi na siya nagulat. Oh, Sir Fritz, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Tanong niya. Luisa, si Uncle, ayaw nang uminom ng gamot. Sabi ko naman kasi sa'yo, ayaw nun nang papalit-palit ng taga-alaga. Malungkot na sabi ni Fritz sa kanya. Ang mabuti pa, Sir Fritz, dalhin mo na siya sa ospital. Ipa-confine mo. Kasi kahit na nasa bahay niyo siya, parang ospital rin naman. Pareho lang. Sabi niya. Tinatatagan niya ang kanyang loob. Ngunit nakita ni Lotlot na naka-cross finger siya sa kaniyang likuran. Nako, Beshi, paano na yun? Baka magkasakit yun lalo. Kawawa naman si Sir Freddy. Sulsul ni Lotlot. Beshi, ano ka ba? Nasabi niya sa kaniyang kaibigan. Okay, ganito na lang. Gusto mo ba na sina lola at kaibigan mo? Doon na natin patirahin sa mansyon? Tanong ni Fritz. Sir Fritz, ano ba? Huwag mo na akong piliting bumalik kasi ayoko na. Ayokong maawa sa lalaking yon. Yung sarili niya, hindi kinaawaan. Sabi pa niya. Luisa, alam mong hindi awa ang kailangan ni Uncle. Ayokong sa akin ito manggaling. Pero I think he needs you. Kailangan ka niya. Kasi nung umalis ka, he tried to go outside. Yun nga lang, wala ka na kasi. Kaya baliwala. I think kung babalik ka, susundin ka na niya. Giit pa ni Fritz. Ngunit nagmatigas siya at hindi pa rin sumama sa binatang si Fritz. Uncle, hindi pa rin. I think ikaw yung gusto niyang sumundo sa kanya. Sabi ni Fritz. Ako, Fritz, hindi ako luluhod sa babaeng yun. Sino ba siya? She's only a maid. Palatak ni Freddy. Really? Kung maid lang siya, bakit kayo ganyan? Alam kong tinitikis niyo ang isa't isa. Kung alam ko lang na ganito palang mangyayari, sana hindi ko na lang hinanap ang anak ng kaibigan mo. Sabi pa ni Fritz. Naiwang malungkot si Freddy. Hindi niya maunawaan ang sarili niya kung bakit may nag-uudyok sa kanya na tuparin ang matagal na nilang pangakuan ng kaibigan niyang si Rolando. Si Rolando ng mga panahong yon ay nasa 35 years old na at siya naman ay nasa 30 na rin. Inakala niyang nasa 18 taong gulang na ang anak ng kaibigan. Kaya siya nito pinapangako na siya na ang ipapakasal sa anak nito. Hanggang sa maganap ang labanan sa kampo nila. At ang bala na para sa kanya ay sinalo ni Rolando. Tanda pa niya nang sabihin nito ang huling habilin. Ipangako mo, Freddy, na pakakasalan mo ang anak ko. Hanapin mo siya at pakasalan mo si Luisa. Sambit ni Rolando. Oo, Rolando. Pangako.
Hahanapin ko siya at pakakasalan ko. Sabi niya rin sa kaibigan at nalagutan na ito ng hininga. Natagalan siyang hanapin si Luisa dahil na rin sa naging karamdaman niya dulot ng labanang yon. Kaya sina Luisa ay naghirap. Namatay na rin ang kanyang ina at sa lola na lang lumaki. Nagulat siya nang makita niya ito at nalaman niyang napakabata pa pala ni Luisa. Hindi nakatiis si Freddy kaya't ito nang nagpunta sa bahay nila para sunduin siya at pabalikin sa mansyon. Pinakiusapan na rin nito ang lola niyang sumama na at doon na rin manirahan. Nagtataka ang matanda ngunit pumayag na rin ito. Apo, sige na at sasama na rin ako. Sabi ng lola niya. Bakit mo ba kasi gustong-gusto na ako ang mag-alaga sa'yo? Tanong niya. Ito lang ang paraan ko para makabawi sa papa mo. Pagtatapat ni Freddy. Ha? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Luisa. Naroon rin ang lola niya at nakikinig. Ako po ang kaibigan ni Rolando. Siya po ang nagligtas ng buhay ko. Siya po ang dahilan kaya buhay pa ako. Sabi nito na nasa matanda bumaling ng tingin. Medyo naiyak pa si Freddy habang ipinagtatapat ang lahat. Ikaw, Sir Freddy Giscara, ang kaibigan ng anak ko? Ang akala ko ay kapangalan mo lang. Sabi ng lola niya. Nayakap nito si Freddy na nooy hindi na nakaupo sa wheelchair kundi nakasaklay lang. Hindi kumikibo si Luisa. Nakatingin lang siya at pinagmamasdan ng lahat sa kaniyang harapan. Hindi siya makapaniwala na si Freddy pala ang kaibigan ng kanyang papa, na naaalala niyang nakita na niya sa isang larawan noong 10 taong gulang pa lang siya. Naalala niya rin na iniiyakan niya yun noon at paulit-ulit na sinasabi niya sa kaniyang ama na pakakasalan niya ang lalaki sa larawan. Bakit apo? Ayos ka lang ba? Tanong ng lola niya. Opo inang, ayos lang po ako. May naalala lang po ako patungkol kay papa. Sabi na lang niya. Nang makabalik sila sa mansyon, hindi na may dang pakilala sa kanila kundi malapit na kaibigan at sila ay bisita sa bahay na yon. Kinaumagahan, nakita niyang isang maid na may dalang pagkain at gamot para kay Freddy. Para kay Sir Freddy yan? Nakangiti niyang tanong. Oo pero ewan ko kung kakainin niya at iinumin pa ang gamot. Sabi ni Lynn. Ako na lang ang magdadala niyan. Sabi niya. Sige, ikaw ang bahala. Pero nandoon na sa 2nd floor ang kwarto niya. Wala na sa library. Ganun ba? Sige, ako nang bahala. Sabi niya. Mahinang katok ang ginawa niya habang naroon sa labas ng pintuan. Come in. Narinig niyang sagot ni Freddy mula sa loob ng silid nito. Nang buksan niya at makapasok na siya, isang matipunong lalaki ang bumungad sa kanya. Nakatalikod ito at nasisinaga ng araw ang muka. Napapikit pa siyang tila nasisilaw sa mukha nitong nasisinaga ng liwanag. Luisa. Narinig niyang tawag nito. Nakapikit pa rin kasi siya nang dahil sa liwanag na nakita niya. Are you alright? Tanong na naman ng binata. Oo Sir Freddy. Nauutal niyang nasabi. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nakapikit? Ha? Wala lang sir. Akala ko kasi mataas ang sinag ng araw rito mula sa labas. Lumakad si Freddy palapit sa bintana upang tuluyang hawiin ang kurtina at buksan pa ng maluwang ang bintana. Ayan, maliwanag na. Takot ka yata sa dilim eh. Sabi nito. Kahit naman sino sir, tsaka mas mainam ang maliwanag para nagiging maaliwalas ang paligid. Sagot pa niya. Okay, that's my food? Tanong nito nang makita ang hawak niyang tray na may lamang pagkain at mga gamot. Alin ba dito sir ang gamot mo? Tanong niya nang mailapag ang tray sa lamesang naroon. Marahan namang lumapit si Freddy sa kanya at sa harap ng lamesa. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit ba
para siyang napasma dahil sa damo niyang panginginig ng mga kamay niya. Napapitlag siya nang hawakan nito ang isang kamay niya. Anong nangyayari sa'yo, Luisa? Nagtatakang tanong ni Freddy sa kanya, ngunit mabilis niyang nabawi ang kamay niyang hinawakan nito. Wala lang to, sir. Naninibago lang siguro ako kasi wala ka na sa dati mong silid, yung library. Napapangiti niyang dahilan na lang, pero ang totoo ay hindi niya rin alam ang biglang pagbabago ng kanyang pakiramdam. Mabuti po, sir. Hindi ka na nakaupo sa upuang digulong. Pag-iiba pa niya ng usapan upang may alis na nito ang mga matang nakatitig sa kanya. Ha? Oo nga. Si Fritz ang kumumbinsi sa akin. Tsaka, ikaw. Mahina nitong nasabi. Ako? Okay. Siguro nga. Pero gusto kong mag-sorry sa mga masasakit na nasabi ko sa'yo. Doon sa kwarto ko, hindi ko naman alam na naroon ka at maririnig mo yon. Sabi pa niya habang abala kunwari sa pag-aayos ng mga gamot at kakainin ni Freddy. It's okay. Mas maiging ang narinig ko yon. And also, I'm sorry kung nasabihan kita ng masakit rin na salita. Sabi ni Freddy. Mula nga noon ay naging unusual na ang pakiramdam niya sa tuwing nasa malapit si Freddy. Medyo naalangan rin siya simula nang malaman niyang siya pala ang anak ng kaibigan nito. Isang araw nakita niyo si Freddy sa may hardin, malapit sa fish pond. Pinanunood nito ang mga isdang koi na naglalanguyan doon, kaya naisipan niyang kunin ng pagkain ng mga isda at lumapit sa binata. Hello sir, nandyan ka pala. Eto sir dala ko ang mga pagkain ng isda. Sabay abot niya ng maliit na lata na may lamang pagkain ng mga isda. Kinuha naman ni Freddy yon at saka binuksan at kumuha ng kaunti upang isaboy sa tubig. Nakita nila ang pagtalunan ng mga isda. Ang sarap nilang pagmasdan, nakakawala ng bigat sa pakiramdam. Sabi niya. Bakit? May problema ka ba? Hindi naman nawawala ang problema sa buhay ng tao. Sabi nga nila, matatapos lang yon kapag patay ka na. Sabi niya, sabay tawa. Tama, walang kulay ang buhay kung maayos ang lahat, no? Parang ako, boring. Hala, sorry nga rin pala sa nasabi kong yun sir, pero ngayon, hindi ka na boring, ang cool mo na. Impit pa niyang sabi, kaya natakpan niya ang kaniyang bibig. Ngiti ang itunumbas ni Freddy sa mga sinabi niya. Habang tumatagal ay tila lalong nahuhulog ang loob nito sa kanya at siya rin naman ay ganon, lalo na nang magbukas na ito ng buhay sa kanya. Marami silang napagkwekwentuhan. Dumating pa sa puntong ginusto niya na rin ng magbasa ng mga librong binabasa nito at sumulat ng mga tulang gaya ng mga sinusulat nito. Sa isang sulok ng mundo, nakita ko ang isang paraiso. Sa paraisong yun, naroon ang prinsesa ko. Pero siya ay nakakulong at kailanman ay hindi ko maaabot. Langit at lupa ang landas na sa amin, gumigit na. At hindi ko alam kung ang puso niya ay kayang abutin ng mga palad kong kaiksi at bitin na bitin. Isang tulang binigkas nito sa kanya. Wow! Ikaw bang sumulat ng tulang yan, sir? Ang galing mo naman. Makata ka pala. Sambit niya. Hindi naman. Minsan nakakasulat. Minsan naman, nababasa ko lang sa mga aklat yan. Sabi pa nito at ngumiti naman ang ubod ng kay Tamis. Pero hindi nila alam na ang gabing yun ay magdudulot sa kanila ng labis na sakit. Isang umaga, nagising na lang si Freddy na napapasigaw siya dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Kumikirot ng matindi ang mga binti niya. Nag-aalalang nagpatawag ng manggagamot si Fritz. Sir Fritz, kamusta na kaya sa Sir Freddy? Nag-aalala niyang tanong sa binata. Don't worry, okay lang si Uncle. Nangyari na to dati. Maaaring medyo bumalik ang paralyze niya sa mga binti noong huminto siya sa pag-inom ng mga gamot niya. Paliwanag ni Fritz.
Ngunit nagulat at nag-alala pa siya lalo nang marinig muli ang malakas na pagsigaw ni Freddy, dulot ng sakit na nararamdaman ng mga binti nito. Sir Fritz, ano bang naging dahilan ng pagkaparalisado ng mga binti niya? Tsaka okay naman siya nitong mga nakaraan. Hindi na nga siya sumasakay sa wheelchair niya eh. Sorry Luisa, pinilit lang niya yon. Siguro kasi naiisip ka niya. Sagot ni Fritz. Anong naiisip? Hindi sa akin dapat umanggaling. Pero nakapangako si Uncle sa papa mo na pakakasalan ka niya. Kaya lang, dahil nga sa kondisyon niya, natagalan bago ka namin hinanap. At alam kong namumroblema si Uncle dahil doon. Alam kong sinisisi niya ang sarili niya kasi napabayaan ka niya. Kaya naging mahirap ang buhay mo. Alam niya kasi na siya ang dahilan ng pagkamatay ng papa mo. Sabi pa ni Fritz. Mula noon ay nag-alala na siya para sa kalagayan ni Freddy. Nang makalis na ang mga doktor na tumingin kay Freddy at nag-iwan ng habilin, siya na palagi ang nag-aalaga kay Freddy. Sir Freddy, tara, mamasyal tayo sa labas. Magandang sikat ng araw. Lumapit siya sa kama nito habang tulak ang wheelchair. Nagsimula siyang iayos yon. Nang maayos na niya, tsaka niya tinangkang tulungan ng binata na makaupo sa wheelchair. Tama na, hindi ko na kaya. Sabi nito nang mahirapan siyang mailipat si Freddy sa upuang digulong. Wait lang, tatawag ako ng tulong. Si Fritz tatawagin ko para mailipat ka namin. Sabi pa niya na tangkang aalis. Luisa, hindi na. I'm okay. Dito na lang ako sa kama. I need a rest. Kaya kung pwede, iwan mo na lang muna ako. Mahinahong sabi ni Freddy. Pero sir, mag-iisang linggo ka na rito sa kwarto mo at sa kamang yan. Hindi nakakatulong sa'yo ang mag-stay lang dyan. Tsaka kailangan mo rin puntahan ang mga therapy mo. Sabi niya. Alam kong naaawa ka sa akin, pero okay lang ako. Pupuntahan ko kapag gusto ko na, okay? Seryosong sabi nito. Kailan yun? Bukas at sa makalawa nakaschedule ang mga therapy mo. Sir Freddy, may bala ka pa bang gumaling? Natanong niya. Luisa, wag mo na akong simulan please. Pakiusap nito. Alam ko namang ako ang dahilan ng lahat ng to. Kaya lumala ang sakit mo. Kasi isip ka ng isip sa isang bagay na akala mo kasalanan mo. Wala kang kasalanan sa kung anong naging buhay ko. Okay ako at yun ang mahalaga. Sabi pa niya. Sige, para malaman mo kung anong bumabagabag sa utak ko. Ikaw, kasi hindi kita kayang pakasalan. Kung papayag ka sana sa yaalo ko, matatahimik na ako. Mariing sabi ng binatang si Freddy. Sige nga, para magkaalaman na tayo. Magpakasal ka kay Fritz. Mahina at diretsahang sabi nito sa kanya. Siya naman ay parang natulala at halos maubusan ng hangin ang dibdib niya. Hindi siya nakasagot at hindi niya alam kung paano siya magre-respond sa kaniyang mga narinig. Pakasal kay Fritz? Ulit pa niya. Yes, pakasalan mo ang pamangkin ko. Yun lang ang makakapagpatahimik sa akin. Sabi pa nito. Bakit? Di ba? Ikaw ang dapat na magpakasal sa akin? Naluluhang sa wakas ay nasabi niya, ngunit tuluyan ang pumatak ang mga luhang yon. I'm sorry, nakita mo naman ang kalagayan ko at alam mo namang matanda na ako para sa'yo. Anong buhay pang may bibigay ko sa'yo kung eto ako at halos hindi na makatayo sa banig ng karamdaman? Pagdadahilan ni Freddy. Yan lang ba talaga ang dahilan? Luisa, oo, ako ang nakapangako sa ama mo. Pero hindi ko kasi alam na ganyan ka pala kabata. Akala ko noon ay nasa ustong gulang ka na, kaya nais kanyang ipakasal sa akin. Pero nagulat ako, halos anak na lang kita. Hindi tayo nararapat para sa isa't isa. Bakit? Anong bakit? Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ba nauunawaan ang sitwasyon ko? Hindi kita kayang pakasalan. So marry Fritz, para makabayad na ako sa utang na loob ko sa papa mo. Ngunit hindi niya akalaing malakas na sampal ang matatanggap niya mula kay Luisa.
Tumalikod ito at mabilis siyang iniwan sa kaniyang silid. Simula noon, 1 linggo nang hindi lumabas sa kaniyang silid si Luisa. Nagkulong ito roon at walang kinakausap na kahit na sino. Sir Freddy, Sir Fritz, kung hahayaan na lang niyo kaming umalis, ayos lang naman sa amin ang lahat. Sabi ni Lola Andeng. Lola, hindi po maaari yun. Sabi naman ni Fritz. Huwag niyo nang ipilit ang kasal. Ayos lang kami ng apo ko. Alam niyo si Luisa, hindi siya ganyang tao. Ayaw niya nang pinipilit siya sa isang bagay na hindi niya gustong gawin. Kaya ang pinakamabuti ay ibalik na lang natin ang dati nating mga buhay. Yung hindi natin kilala ang isa't isa. Pero ako naman ang hindi matatahimik. Kung talagang gusto niyo akong gumaling, pumayag kayong pakasalan ni Fritz si Luisa at yun lang magpapatahimik sa akin. Sabi ni Freddy. Uncle, sigurado ka bang yan ang sinasabi ng puso mo? Tanong ni Fritz sa tiyuhin. Oo, pauwiin mo ang papa at mama mo kasi ikakasal ka sa lalong madaling panahon. Tapos ihanda mong mga papeles. Aalis kayo ni Luisa. Sabi nito. Uncle, aalis kami? Oo, Fritz. Aalis kayo. Hindi ako matatahimik kung makikita ko pa kayo rito. Kaya ko ng sarili ko. Ayusin mo ng lahat. Sabi nito, sabay pinaandar ang gulong ng kinaupo ang wheelchair. Naiiling na lang sina Fritz at Lola Andeng sa inaasal ng matandang binata. 1 buwan pa ang lumipas at naiayos na ni Fritz ang kasal nila. Ang inaakala niyang kasal nila. Luisa, mamaya ihahatid rito ang wedding gown mo. Isukat mo para malamang ayos na yun sa'yo. Sabi ni Fritz. Habang naroon naman din si Freddy sa sala at naririnig ang kanilang pag-uusap. Okay, I'm so excited to marry you, Fritz. At yung mga papeles ko, naayos mo na rin ba? Kasi excited na akong umalis tayo. Saan nga tayo mag-honeymoon? Masaya at malambing na tanong ni Luisa kay Fritz at halatang ipinaririnig niya yon sa matandang binata. Kahit saan, okay lang naman sa akin. Ang mahalaga, masaya ka at gusto mo ang ginagawa mo. Makahulog ang sabi ni Fritz. Di ba nga, ginagawa natin to para sa ikatatahimik ng konsensya ni Sir Freddy? Bali wala naman dito ang mga damdamin natin. Sabi niya, pakasal tayo. Okay, pakakasal ako sa'yo. Sabi niyo eh. Sabi niya, sabay tayo. Mapaklang ngumiti sa dalawang lalaki na nooy nasa harapan niya. Sabay alis. Uncle, sure ka na ba? Unti-unti ko nang nakikita ang pagbabago ni Luisa. I think mahal ka rin niya. Gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Sana naman, huwag kang maging duwag. Sabi ni Fritz tsaka umalis rin sa harapan nito. Yun na ang araw ng kasal. Lahat ay ayos na at nakahanda na. Mula sa singsing at sa mga iba pang gagamitin. Lahat ng mga imbitasyon ng lahat ng mga kakilala nila ay napadalhan na. Lahat ay nakahanda na, maging ang simbahan. Ayaw sana ni Freddy na umattend ng kasal. Ayaw niyang makita na labi silang nasasaktan. Alam niyang pagsira sa kinabukasan ng dalawa ang ginawa niyang desisyon na ipakasal ang dalawa kahit na alam niyang siya ang mahal ni Luisa. Ikaw ang mahal ko. Bakit mo ba ako tinataboy sa iba? Ang sama mo! Huling katagang naalala niya nang isang gabing puntahan siya ni Luisa sa kaniyang silid. Nagpapanggap siyang tulog. Ngunit patuloy na nagsasalita si Luisa dahil alam nitong naririnig niya ang mga sinasabi nito. Duwag! Duwag ka! Sige, magpanggap ka na lang na lumpo. Kahit nang totoo, isipan mo lang ang may sakit. Kaya mo naman talaga. Kaso lang duwag kang manindigan kasi iniisip mo palagi ang sasabihin ng ibang tao at ang kalagayan mo. Wala naman akong hinihiling kay Papa noon, kundi ang pakasalan mo ko. Yun lang. Sana hindi mo na lang ako hinahanap. Sana hindi na lang kita nakilala. Sabi ni Luisa. Hindi niya namamalayan ang pagpatak ng luha niya habang inaalala ang mga sandaling yon. Nang umagang yon, pati siya ay pinadalhan ni Fritz ng isusuot niya para sa araw ng kasal. Isang puting barong at black pants yon.
May puting bulaklak pa na naroon para sa kaniyang barong. Nang maisuot na niya yon, muli siyang sumakay sa upuang digulong niya. Alam niyang naroon na sa simbahan ang lahat. Ilang minuto ay napansin niyang wala pa rin sa simbahan sina Fritz at Luisa. Naroon na ang lahat ng mga bisita, maging ang mga magulang ni Fritz. Nang dumating siya, inalalayan pa siya ni Franz na ama ni Fritz. "Congratulations kuya, mabuti at maayos ang kalagayan mo. Maya-maya ay matutuloy na ang kasal," sabi pa nito. Bahagya siyang nagtaka pero napatango na lang siya habang dinadala siya sa unahan ni Franz. 5 minuto na ang lumipas at naroon ang lahat maging ang pari na magkakasal sa simbahang yon. Napanatag ang loob niya nang makita niya si Luisa. Bumaba sa bridal car nito. Mula sa kinaroroonan niya, nakita niya ang kagandahan nito. Mula sa suot na simpleng gown lang. Maiksi ang harap at hindi man lang sumayad ang laylayan ng suot nitong gown. Napakamoderno ng piniling gown ni Luisa. Ngunit nagtataka siya kung nasaan si Fritz na hanggang sa mga oras na yon ay wala pa. Nagtaka siya at nagulat nang bigla na lang hilahin ni Franz ang inuupuan niyang digulong at ipunesto siya sa unahang bahagi. "Franz, anong ibig sabihin ito?" Napapakunot ang noong tanong niya. Nasa malapit na rin si Luisa. "Mr. Freddy Giscara, please marry me!" Sigaw ni Luisa ng pagkalakas-lakas. Natigilan si Freddy at hindi kaagad makapagsalita. Ibinibigay nito ang isang singsing na alam niyang bigay niya sa ama ni Luisa bilang engagement ring. "Hindi ba? Ito ang katibayan na ikaw ang fiancé ko. Matagal mo nang hiningi ang mga kamay ko sa papa ko, kaya walang dahilan para hindi mo ako pakasalan. Tuparin mo ang isang matagal na pangako na binitawan mo sa papa ko bago siya mamatay," sabi pa ni Luisa. "Luisa, paano kung maaga akong mamatay? Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Paano kung hindi kita mapaligayan ng tulad ng isang normal na lalaki? Paano kung..." Ngunit hindi na naituloy ni Freddy ang sasabihin niya dahil sa mabilis na idinikit ang labi niya sa mga labi nito. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan at sa di kalayuan nakangiti si Fritz. Tuluyan na itong sumakay sa sarili nitong sasakyan, tsaka tuluyang umalis. Si Freddy at Luisa ang kinasal ng araw na yon. Ayaw man ni Freddy, hindi na rin ito nakatanggi pang pakasalan siya. "Mr. Freddy Giscara, iniibig mo ba si Luisa San Martin at handa kang makasama siya sa hirap at sa ginhawa?" Tanong ng pare. "Oo, Father," sagot nito. Mula noon, ipinangako na ni Freddy na gagawin ang lahat upang maibigay kay Luisa ang maligayang buhay na noon pa niya pinapangarap na maibigay sa dalaga. "Pinapangako kong kahit ano pang mangyari, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. At kung anumang pagkukulang mo, gagawin ko ang lahat para mapunuan yon." Tapos noon ay hinagka na nila ang isa't isa. Nagpalakpakan ng lahat. Naiiyak ang lola niya dahil nakita nitong kahit na mahirap ang naging buhay nila, hindi naman sumuko si Luisa at nakamit pa rin nito ang masayang buhay sa piling ng lalaking itinakda sa kanya. 1 linggo nang nakakaraan nang matapos ang kanilang kasal. Pagkatapos, umuwi sila sa kanilang mansyon. Minabuti nilang huwag nang umalis para sa kanilang honeymoon dahil hindi naman talaga planado ang bagay na yon. "Sir Freddy, salamat kasi pinakasalan mo ko kahit na hindi ito ang plano mo," sabi niya. "Oo nga naisahan niyo ako ni Fritz. Kayo ang pinapakasal ko. Sukat na kuntsabahin niyo pa ang mga kapatid kong nasa ibang bansa at ang asawa nito para lang mapaniwala ako. Kaya pala hindi pwedeng hindi ako makapunta kasi ako pala ang groom," sabi nito. Napayakap naman siya sa asawa. "Ikaw lang kasi ang lalaking gusto kong pakasalan. Kaya lang, duwag kang tuparin ang pangako mo sa papa ko. Ikaw at hindi ibang lalaki," sabi niya. "Nakarating pala sa iyong singsing na to.
Tanong ni Freddy habang tinitingnan ng singsing na isinuot niya sa daliri nito. Oo, yan na lang ang nakabalik kasama ng bangkay ni Papa at may sulat na galing yan sa lalaking fiancé ko. Sabi pa niya. Talaga? May sulat? Tanong niyang tila ba hindi naniniwala. Wala talaga. Natatawa niyang pag-amin. Nanloloko ka lang talaga para pakasalan kita. Sabi nito. Siyempre, ang babaeng gipit sa pagsisinungaling kumakapit. Natatawa niyang sagot sa kaniyang asawa na nooy kayakap niya. Tara na, gawa na tayo ng maraming baby. Nakangisi niyang aya sa asawa. Ha? Ang agresibo mo naman. Marami pa namang gabi tayong pagsasamahan. Pahinga na tayo. Sabi ni Freddy habang nagpapanggap na tulog. Hindi pwede. Ito ang una nating gabi. Kailangang may magawa tayo kasi hahabol tayo sa biyahe. Sabi niya habang pinapaulo na ng halik ang buong mukha ng asawa. Hindi na nga rin ito nakatanggi pa at ginantihan ang panglalanding ginawa niya. Kaya ang gabing yun ay pinagsaluhan nila ng buong saya at ligaya. Pero tulad ng lahat ng saya, darating din ang lungkot sa kanilang buhay. Matapos ang kanilang kasal, ilang buwan ang lumipas at naging madalas ang kanilang pag-aaway. Lola, pagsabihin niyo po ang babaeng yan. Napakatigas ng ulo. Pinapainit niya ang ulo ko. Sabi ni Freddy sa kanyang lola. Naku, pasensyahan mo na po si Luisa. Ganyan talaga ang mga babae. Kung minsan ay nagbabago ng mood, lalo na't nangangapa pa kayo sa inyong relasyon. Sabi ng matanda. Hoy, Freddy, wag mo ang dinadamay ang inang ko sa problema natin. Kung may galit ka, sabihin mo lang sa akin. Ako ang kausapin mo. Galit na sigaw ni Luisa sa asawa. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman akong galit. Ikaw tong isip bata. Ewan ko sa'yo. Naitulak na lang ni Freddy ang gulong ng wheelchair nito. Kagaya niyan, sabi ng doktor pwede ka nang hindi gumamit ng wheelchair, pero umuupo ka pa rin dyan. Para bang ayaw mo nang gumaling, no? Luisa, hindi sa ganun. Ayoko lang na may mangyaring hindi maganda. Sabi nito. Sinabi ko na nga ako nang bahalang umalalay sa'yo pero ayaw mo pa rin. Naiinis na ako sa'yo eh. Sabi na naman niya. Then go, kung naiinis ka na, iwan mo na ako. Ngunit tila may kumirot sa kanyang sinapupunan. Bagay para mapaupo muna siya sa sofa. Si Freddy naman ay nakatalikod nun. Freddy, mukhang may masakit kay Luisa. Tawag ni Lola. Ho, bakit honey? Tanong nito na nag-aalalang pinagulong ang gulong ng wheelchair. Luisa, anong problema? Hindi ko alam. Parang may masakit sa tagiliran ko. Sabi ni Luisa. Magpapatawag ako ng doktor. Sabi ni Freddy. Hindi na. Magpapadala na lang ako sa ospital kasi gusto kong magpatingin na rin. Sabi niya. Sige, I'll go with you. Magbibihis lang ako. Sure ka? Akala ko ba ayaw mong lumabas? Siyempre gusto kong samahan ka. Tsaka tama ka naman. Sabi ng doktor, mas makakatulong kung maglalalabas ako. Lahat ay nakatunghay sa kanila nang sumakay sila ng sasakyan, kasama ang kanilang driver. Nakangiti ang lola at si Manang Marta at iba pang katulong dahil sa wakas ay nakumbinsi rin ni Luisa ang asawa niya na lumabas sa mundo at hindi palaging nakakulong sa mansyon. Honey, sorry ha, sabi niya sa asawa, sabay umakap sa braso nito. Okay lang, sorry din. Napakaisip bata ko pala kaysa sayo. Kasi ikaw pa tong nag-i-insist na gumaling ako kahit na dapat ay ako ang nakakaisip nun. Sabi ni Freddy na humalik sa noo niya. It's okay honey, di ba sabi ko naman sayo kung ano man ang mga pagkukulang mo, nakahanda akong punuan yon. Tsaka kahit na mas malaking tanda mo sa akin, pipilitin kong hindi maging pabigat sayo kasi alam kong marami ka ng pasanin sa isipan mo. Sabi pa niya, kaya si Freddy ay mas lalo na lang napayakap sa kaniyang asawa. Nang makarating sila sa ospital,
Nagpa-check up na rin siya dahil naalala niyang may 2 buwan na siyang hindi dinaratnan ng buwan ng dalaw. Ilang minuto lang at pinatawag na sila ng doktor. Naupo sila sa harap ng table nito. "Congratulations, Mr. and Mrs. Giscara. You're soon to be mommy and daddy." Masayang nasabi ng doktora. Talaga po, Dok? Oo, you're 2 months pregnant at natutuwa ako na magiging buo na ang pamilya niyo. Masayang kinamayan sila ng doktora. I'm so happy, honey, na magkaka-baby na tayo. Akala ko hindi na mangyayari na magiging daddy ako kasi ang tanda ko na eh. Sabi nito sa kanya. Honey, sabi nga nila, life begins at 40, kaya ang buhay mo nagsisimula pa lang. Sabi niya na muling kumapit sa braso ng asawa. 1 buwan pa ang lumipas buhat nang malaman nila na nagdadalang tao na pala siya. Mula rin noon ay naging masikap si Freddy na gawin ang mga activity na ibinibigay ng kanyang therapist para sa paggaling ng kaniyang mga binti. Ayan! Yehey! Lumalakas na ang mga binti mo, honey! Masayang sabi ni Luisa habang nagpapapalakpak pa. Yes, tama si Ma'am Luisa. Tiyak na mga ilang buwan pa hindi ka na gagamit ng saklay. Sabi ni Miss Bernadette, ang kanyang therapist at kasama nila sa pagpapagamot. Wow, masasamahan mo na ulit ako, honey, sa doktor kapag nakapagpa-check up ako. Sabi niya. Wow, mukhang may masayang kaganapan dito. Malakas na tinig ang narinig nila mula sa bukana ng pintuan ng sala kung saan sila naroroon. Fritz, sabay nilang nabigkas. Wow, mukhang magaling ka na, Uncle. Salamat sa inyo at salamat kay Luisa kasi nakapagbakasyon ako ng matagal sa Canada. Sabi ng binata. Salamat sa iyo, magkaka-baby na kami. Sabi ni Freddy na umakbay pa sa pamangkin. Wow, talaga ba, Uncle? Luisa? Masaya nitong sabi habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Oo, magta3 buwan na tong pinagbubuntis ko. Sagot niya. Okay, akala ko matatagalan pa ng konti ang pinsan ko. Pero masaya ako para sa inyo. Masaya ako kasi si Uncle may sarili ng pamilya na matatawag and nagkaroon ng kulay ang mundo niya. Sabi ni Fritz. Oh, eto, magmerienda na muna kayo bago pa ako maiyak sa inyong muling pagkikita. Sabi ni Manang Marta sa kanila. Oo nga po, tara na po at sumalo na kayo sa amin. Aya ni Fritz sa matanda. Nako, sige na ho at doon na lang ako sa kusina. Sabi pa nito. Nang hapong yon, nasa aklatan si Fritz, kaya sinamantala ni Freddy na kausapin ang kanyang pamangkin. Nayakap niya ito at saka tinapik ng 2 beses sa likuran. Uncle, masaya ako para sa'yo. Pasaway ka. Sinong may sabi sa'yo na gawin mo yun? Hindi mo sinunod ang utos ko. Kamusta ka? I'm really okay. Much better than usual. Kita mo na, mas maganda ang naging desisyon ko kaysa sa naiisip mo. Kasi kung hindi ka magiging ganyan kasaya, Uncle. Sabi ni Fritz. Pero ikaw, alam kong nahulog ang loob mo kay Luisa. Uncle, tama na nga yan. Huwag mo na akong intindihin kasi ako, bata pa. Maraming babaeng darating sa buhay ko. Ikaw, isa lang si Luisa sa buhay mo kasi matagal mo na siyang hinintay. At alam kong kayo ang para sa isa't isa. And I'm so happy for you and for Luisa. Okay, pero wag kang lalayo sa amin kasi gusto kong makita na maging masaya ka rin. Sabi ni Freddy sa mahal niyang pamangkin. No, Uncle. Umuwi lang ako kasi may mga papeles akong kukunin. May business na pinapaasikaso sa akin si Papa. Sila naman daw ang aasikasuhin ko kasi may nag-aasikaso na sa'yo. But for sure, tuloy pa rin ang pagmamanage ko ng kumpanya mo. So don't worry. Muli ngang umalis si Fritz matapos ang ilang araw nitong pamamalagi sa kanilang mansyon. Hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak ni Luisa. Kasalukuyan na silang nasa delivery room. Lola,
Sa tingin niyo po, ayos lang ang mag-ina ko? Natatarantang tanong ni Freddy. Ayos lang sila, huwag kang mag-alala. Sabi ng lola. Napapadasal ng malakas si Freddy dahil sa alam niyang delikado para sa isang babae ang manganak. Maya-maya ay narinig na nila ang iyak ng isang sanggol sa loob ng delivery room. Congratulations, Mr. Giscara. It's a baby boy. Sabi ng doktora na nagpaanak kay Luisa. Yes, thank God. Nasabi pa ni Freddy. Habang nasa recovery room na si Luisa, siya naman ay nasa nursery room at nakasilip sa anak niyang naroon sa may crib. Kitang-kita niya ang napakagwapong sanggol na isinilang ni Luisa. Muli niyang naalala ang pangakong binitawan niya sa kaniyang kaibigang si Rolando. Ngayong nakikita na niya ang kanilang anak ni Luisa. Nakikita na rin niya ang katibayan na tinupad niyang pangako sa matalik na kaibigan. Salamat Rolando, kasi pinagkasundo mo sa akin ang anak mong si Luisa. Kahit na alam mong malaki ang agwat namin, siguro nga, nabuhay ako para makasama ang anak mo at ibinuwis mo ang buhay mo para maging masaya kami. Salamat. Mr. Giscara, maaari niyo na pong antayin sa recovery room ang anak niyo. Gising na rin po kasi ang mami. Sabi ng isang nurse na pumukaw sa kaniyang mga alaala. Nang magtungo siya kay Luisa, nakita niya itong nakasandal na sa kama. Honey, okay ka na ba? Oo, ayos na ako. Sabi ko naman sa'yo, malakas ako. Gusto mo, after a month, gawa na tayo ulit ng baby? Pabiro nitong tanong sa kanya. Pinamulahan naman siya ng pisngi dahil naroon ang lola nito. Honey talaga, kung ano-anong sinasabi. Kalalabas lang ni Baby Franco. Gagawa na naman ang nasa isipan mo. Napapangiti niyang sagot. Naku, nahiya pa si Freddy. Ayos lang yun sa akin. Dapat nga ay dalasan niyong paggawa ng bata para mapuno ang mansyon at nang hindi masyadong tahimik. Tama si Inang. Masayang segunda ni Luisa sa lola. Sige, kapag gumaling ka. Sang-ayon na lang niya para matigil na ang maglola. Lalo silang nagkatawanan at natuwa dahil dumating na sa kanilang kwarto ang kanilang sanggol. Wow! Ang gwapo ng baby natin! Nakita mo na? Kamukhang kamukha mo! Sabi ni Luisa. Talaga, pero masaya ako kasi maayos kayo. Salamat Luisa, kasi minahal mo ko. Sabi ni Freddy. Salamat sa'yo kasi hinintay mo ko at hinanap mo ko. Kasi kung hindi, wala sana tayong ganito ka-cute na baby. Natutuwang sabi ni Luisa at sabay nilang niyakap ang isa't isa habang karga ng matanda ang kanilang anak. Nasabi nila na ang pag-ibig ay walang nakikitang boundaries. Lahat kaya nitong lampasan. Makamit lang ang ligaya at saya na dala ng tunay na pag-ibig. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.